Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Institute of Salmian. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga listeners dito po sa YouTube channel sa Facebook. Nawing kapayapaan at habag ng Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon Jesucristo. Ito po yung link ko pa sa Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Mga kapatid, sa araw na ito is May 7, 2024. Na mga kapatid, sa oras na ito ay una sa lahat magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Dahil hindi po tayo pinabayaan ng Diyos mga kapatid, sa bawat araw ay patuloy tayong ginagabayan ng Panginoon upang na hindi po tayo marusahan. Now, tandaan po natin mga kapatid na sa panahon po ng pagparito ng Panginoon, kailangan maghanda po tayo dahil yan po ang pinaka-importante na dapat natin gawin, na maghanda tayo sa ating sarili, sa ating pagharap sa ating Panginoon Kristo, sa hukuman o sa kanyang pagbabalik na ito'y pagliligtas. Kasi dalawa po ang paraan, pagliligtas at pagkamit ng buhay na walang hanggan. Now, ito po mga kapatid ang dapat malaman natin, na sana po dito tayo sa pagliligtas, sapagkat sigurado na po mga kapatid, wala na pong kapangyarihan ang pangalawang kamatayan. Now, kailangan natin mga kapatid malaman kung ano ang dapat natin gawin ngayon. Now, ang pinakamalaga mga kapatid sa ating panahon ngayon, na kailangan tayo muna makinig ng salita ng Diyos para po magkaroon tayo ng pananampalataya. Kasi magkaroon lang tayo ng pananampalataya kung mapakinggan mga kapatid ang salita ng Diyos. Yan po mga kapatid na sinabi ng Apostol Pablo dito po sa Romans chapter 10 in verse 17, na magkaroon lang tayo ng pananampalataya kung mapakinggan natin ang salita ng Diyos. Yan mga kapatid ang pinakamalaga na dapat muna tayo makinig. Kaya huwag kalimutan mga kapatid, mag-like and share tayo, then subscribe, then i-post natin ang notification bell upang updated po tayo sa bawat araw ng palibagong video na ating pinupost dito sa ating YouTube channel, para marami tayong matutunan at makapaghanda po tayo sa araw ng paghukom at sa pagparito ng ating Panginoon. Kasi iba po ang paghukom, iba ang pagparito ng Panginoon. Kasi pagparito ng Panginoon, nasa lapaap lang po siya, hindi po siya bababa sa lupa. Pero ang paghukom, uupo siya sa trono. Yan po ang paghukom. Kaya dapat alam natin na sana po huwag po tayong mga kapatid matulog, na magsikap tayo na makinig ng salita ng Diyos, dahil po magkaroon lang tayong panampalataya kung mapakinggan natin ang salita ng Diyos. Kaya kailangan natin makinig mga kapatid, no? So, ito mga kapatid natin pakinggan dito po sa Roma in chapter 10 in verse 17. Nasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo, at maririnig lang niya ito kung may mangangaral sa Kanya. Amen. So maririnig lang niya ito kung may mangaral sa Kanya. Kaya ginawa natin mga kapatid, ito po talaga ang ating ginagawa, na tayo po talaga mga kapatid ay nag-create tayo ng mga video sa bawat araw, lulubin ng Diyos, makapaghanda po tayo no, sa araw ng pagparito, kasi tayo po ay sasalubong sa alapaap. Pero ang hatol, uupo sa trono. So ito pagparito niya sa alapaap, makita nila anak ng tao at mananangis po ang sanlibutan mga kapatid. Ayon po sa Mateo 24 verse 29 to 30. Pakinggan natin lang si Mateo para mapakinggan natin ang salita mismo ng Panginoon Kristo, na siya po ay kasama ng apostol. Ganito po sinasabi sa 24, 29 to 30 mga kapatid. Pakinggan natin pagkatapos ng matinding kapighatian. Katapos ng mga araw na iyon ng matinding kahirapan, magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan, at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas. Pagkatapos, makikita sa langit ang tanda ng aking pagbabalik. At maghihinagpis ang lahat ng tao sa mundo dahil dito. At makikita nila ako na anak ng tao
na dumarating na mula sa ulap, na taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatian. Ayan po so sa ulap lang po siya. Pero ang hatol, uupo siya sa trono. Iba po ang hatol, iba ang pagtanggap ng kaligtasan. Kaya sinabi ko na nga, iba ang paggamit ng binawalanggang na dala na ang katawan, iba ang pagliligtas. Kasi ito po, sa lapap lang po siya. Pero ang araw ng paghuhukom, uupo siya sa trono, mga kapatid. Ayon po din sa Mateo, Kabanata 25, talata 30 at 31. Ito mga kapatid, pakinggan natin ang sinabi po ng Biblia. 31 to 32. Pag ako na anak ng tao ay dumating na bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo ako sa aking dakilang trono. Titipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. Pagbubukod-bukurin ko sila, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Ayan. So, pag dumating na ako bilang hari, upo na sa trono. Pero itong pagpaparito niya, sa alapaap lang po. So, kasi ang pagkabuhay ng mga patay, dalawang bis po yung mga kapatid, ang pagkabuhay ng mga patay. So, siguro sa aral po na napakinggan natin, baka isa lang pong pagkabuhay, dalawa po ang pagkabuhay ng mga patay. Kaya itong pagparito niya, pagliligtas. Ang pangalawa niya pagparito, ito na po ang hatol. Dala na, ito pa mga kapatid, bababa na po ang bagong langit, bagong lupa, sa kagagawin ang hatol. So, dalhin muna tayo sa kanyang kaharian at manatili tayo ng 1,000 taon. Pagkatapos 1,000 taon ay bababa na ang bagong langit, bagong lupa at bubuhayin ang lahat ng patay at isagawa ng hatol. Now, pakinggan natin mga kapatid, tandaan po natin ang bilong patunay dito po sa Pahayag chapter 20 in verse 5 up to 6. Ganito po ang sinabi po ng sulat ni Apostol Juan, chapter 20 verse 5 up to 6. Pakinggan natin dito sa Revelation kung pahayag. Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. Ang ibang mga patay ay sakalang bubuhayin pagkatapos ng 1,000 taon. Ayan po So itong unang pagkabuhay, ito po na tayo po sa salubong sa Panginoon doon sa lapaap. At makasama tayo magpakailanman. Then after 1,000 years, mga kapatid, sa ating pakikisama doon sa kanyang kaharian, bababa na itong bagong langit, bagong lupa at bubuhayin na ang lahat ng patay kasi uupo na sa trono niya at gagawin na po ang hatol. Now, dito po sa verse 6, pakinggan natin. Mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ayan. Sa loob ng 1,000 taon, maghari tayo kasama ng Panginoon Kristo kasi yan na po ang kanyang bigay sa ating ng pala. 1,000 taon makikisama tayo sa Panginoon doon sa kahalayan, sa kanyang walhatian. At pagkatapos ng 1,000 taon, pakawalan Satanas, iyan na po ang diablo patungo na po sa paghatol. Itapon na po sa impyerno. Pakinggan natin mga kapatid dito po sa verse 7. Katapos ng 1,000 taon, pakakawalan si Satanas mula sa kanyang bilangguan. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo. Ayan na po Paglabas si Satanas, dadayain ang mga bansa sa buong mundo. Kasi pag after resurrection, ang natitira sa lupa, so tahimik sila kasi ang diablo nakakulong po. Ngayon, panahon natin, ang diablo ay malaya. Kaya, kahit na kung sabihin natin, pastor tayo, pari tagapagturo, Christian manampalataya, hindi po tayo mananaig kung wala sa atin sandata ng Diyos. Kasi ang ating kaaway dito sa sanlibutan, ang espiritu ng diablo sa himpapawid. Ito po ay sa paggalagala lang po ang diablo, kung sino matimpuhan niya, doon siya mananahan at maging masama ang tao. Pakinggan na lang natin dito sa Ephesians chapter 6, 11 up to 18. Ito po ang sandata na dapat kumplito tayo para malabanan natin ang ating kaaway na ang diablo. Pakinggan natin Ephesians chapter 6, 11 up to 18. Gamitin niyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para malabanan niyo ang mga lalang ng diablo. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Kaya gamitin niyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos. Para sa oras na dumating ang kasamaan,
ay magawa ninyong makipaglaban, at pagkatapos ng pagkikipaglaban, ay manatili pa rin kayong matatag. Di ba? So, ginagamit ng dyablo ang kapangyarihan sa salimutan, mga kagamhanan, kung sabihin natin, ito ba ay mayor, ito ba ay presidente, kahit anong may kagamhanan, kung may kapangyarihan sa lupa, ito ba talaga ay congressman, senador, sabihin natin, gobernador, kung kapitan, kagawad, kahit ano na may kapamalaan sa lupa, ay ginagamit ng dyablo. Tandaan po natin, mag-ingat po tayo sapagkat yan po ang sinabi po ng Biblia na iingat tayo. Kasi sa Episo, sa chapter 6 in verse 12, ang ating kalaban dito sa mundo, espiritu, at ginagamit po ng espiritu ang mga tao na may kapangyarihan dito sa lupa na mahala po. Sabihin natin, presidente o ano pang klase na kanyang katungkulan, ginagamit ng dyablo din sila para po na ang mga tao ay ipahamak at pahirapan. Kapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. So, namamayani, kadiliman, kapangyarihan sa kadiliman, namamayani sa salimutan. Mamayani, ibig sabihin, mga ano po ng mga tao ito, kung will nun, kung sila po talagang may katungkulan na mataas, no? So yan mga kapatid, ginagamit ng dyablo yan. Lahat po ng paraan ng dyablo ginagamit ang salimutan para nilahin. Kaya dapat isuot natin ang sandata 13-18. Gagamitin nyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos. Para sa oras na dumating ang kasamaan, ay magawa ninyong makipaglaban, at pagkatapos ng pagkikipaglaban, ay manatili pa rin kayong matatag. Kaya maging handa kayo. Gawin ninyong sinturon ang katotohanan. So, una, ang sinturon natin, belt natin sa ating damit para hindi tayo mahubaran. Kasi ang dyablo, hahatakin talaga yung damit natin para tayo po ay sabihin natin manghihina at hindi tayo makaharap po sa mga tao kasi wala sa atin ang katotohanan. Kasi ang katotohanan talaga ang magpapalaya po sa atin. Ngayon, kung wala tayong belt na itong katotohanan, so kulang na tayong sandata. Pangalawang sandata, suot nyo ang pagkamatuwid bilang pananggalang sa dibdib ninyo. Ang pagkamatuwid, pananggalang sa dibdib, ito po ang bulletproof, no? Kung bulletproof mga kapatid, kailangan ang pulis kapag sasabak sa labanan, naka-bulletproof po yan para po na tatamaan man ang kanyang dibdib, hindi po siya mamatay. So tayo din, kailangan may bulletproof tayo. Ito po ang pagkamatuwid. Matuwid na pumuhay, bulletproof. So kung matuwid pumuhay natin, naka-bulletproof po tayo, ibig sabihin kung tayo po ay papanain ng dyablo, kung ano man ang mga salita na ating napakinggan sa ating kapwa, mahirap po tayo matablahan kasi mayroon tayong katuwiran, no? So wala sa ating katuwiran, hindi tayo bulletproof, madali lang po tayo tagusan ng mga salita ng kapwa natin, masakit po kasi ang puso natin natamaan, pero naka-bulletproof, hindi po tatago sa puso natin ang mga masamang salita ng mga tao natin na sabihin natin nakikihalubilo sa atin na hindi maiwasan talaga. Maraming maritis-maritis, no? Mayroon pong mga tao talaga na mga chismoso. Yan mga kapatid, ayon po sa Roma 1 at sa 26 na maraming mga chismosa. So natin talaga mga kapatid natin maiwasan dahil po ang Biblia nagpapatunay sa Roma 1, 26-27, no? Itong mga tao may chismoso talaga, chismosa. Kaya hindi maiwasan yan kung ngunit naka-bulletproof ang ating dibdib, madali pong tagusan tayo ng salita na ating napakinggan. Pero naka-bulletproof tayo, hindi po yung makarating sa puso natin na masakitan tayo kahit masama na ating napakinggan dahil po naka-bulletproof tayo, nasa atin ang katuwiran, no? Di pangatlong sandata, pakinggan natin sa 14. Suot nyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita. So ang sapatos, ang paghahanda sa pangangaral ng magandang balita. Itong ginawa natin, nakapag-post ng mga video, nakapag-live tayo para maparating natin ang magandang balita sa buong sanlibutan, para ito papatunay ay nakasuot tayo ng sapatos. Kasi kung walang sapatos, alam ng dyablo, wala tayong sapatos, doon tayo hatakin ng dyablo sa matinik na lugar para hindi sabihin natin hindi tayo magpagpatuloy. So kaya ang dyablo, pag walang sapatos natin, doon tayo ng dyablo dalhin po sa matinik na daan para po tayo hindi makapagpatuloy. Pero kung nakasapatos tayo, kahit ang dyablo gagawa po ng harang sa daan natin, makapagpatuloy pa rin tayo sapagkat nasa atin ang pangaral ng magandang balita. Pang-apat na kagamitan.
verse 16. Nagbibigay ng kapayapaan. Hindi lang iyan. Gamitin din ninyo bilang panangga ang pananampalataya ninyo. Pang-apat po, itong panangga na itong pananampalataya. Ang panangga, ito po ang taming nasa kanan o sa kaliwang kamay natin, itong panangga. Kasi pag may taming ang isang tao sa kanyang kamay, sa kaliwat kanan ba, na ito kasi may kawalitit, mga kaliwa talaga, kaliwa at saka may kanan talaga na tao. So depende saan nakalagay sa kamay mo, yun po pananampalataya na ang panangga. Para kumpleto po tayo, mga kapatid, kailangan may panangga, kasi ang panangga, nagagamit po yan sa kaliwat kanan na pana ng kaaway para hindi po tayo tagusan ng palaso ng dyablo. Para hindi kayo tablan ng mga panunukso ni Satanas na parang palasong nagliliyab. So, kailangan pala natin ang taming, kasi ang panunukso ni Satanas, maraming paraan ng panunukso ni Satanas, babae, mga bagay, diskuhan, kahalayan. Yun po ang panunukso ni Satanas sa atin bilang Kristiyano. Kung wala tayong pananampalataya, so madali po tayong kung maligaw ng dyablo sa panunukso ng dyablo. Natingnan natin talaga na dahil po si Alan Siba ay natukso ng dyablo ng bunga ng punong kahoy, kumain talaga sila. Pero ganoon din tayo, pag wala sa atin ang pananampalataya, madali po tayong maligaw ng palaso ng dyablo, itong panunukso at itong mga palaso ng dyablo kung paraan para po tayo itumba, no? Para itumba po tayo at hindi makatayo. Pero kailangan may taming tayo, itong pananampalataya, mga kapatid. At saka sa verse 17, pang-5, Suot nyo bilang helmet ang tinanggap ninyong kaligtasan. Pang-5, helmet. Ang helmet nasa ulo po ng kalagayan, mga kapatid, tulad ng LTO at saka Highway Patrol. Kung dumadaan ka sa daan, kung nakamotor, wala kang helmet, uhulihin ka talaga. So ang helmet, nasa ulo nakalagay ang helmet. So kailangan naka-helmet tayo. Ibig sabihin, mga kapatid, dapat bautismado tayo sa pangalan ng atin Panginoon Jesucristo. Dahil sa bautismo na yan, nagpapatawad sa ating kasalanan at tataknoon natin ang pangalan na yan. So yan po, kailangan magpabautismo tayo sa pangalan ng atin Panginoon Jesucristo, sapagkat pang-5 po yan na sandata para talaga makatayo tayo sa labanan na ito, kasi ang lahat ng bautismado sa pangalan ni Jesus, napatawad natin mga kasalanan at tataknoon natin ang kanyang pangalan. Ayon po sa Acts 38, napatawad natin sa kasalanan sa pangalan ni Jesus. In Pahayag chapter 22 in verse 4, na ang pangalan ng ating Panginoon nasa noo po natin. Yun po ang helmet. Kailangan pala bautismado tayo para magpatunay ang Biblia na may helmet na po tayo. Ibig sabihin, may tatak na tayo sa noo, itong pangalan ng ating Panginoon Kristo. Then pang-6 na sandata, Gamitin nyo bilang espada ang salita ng Diyos. Ito, espada. Pang-6 po itong espada. Kailangan mayroon espada tayo, no? Hindi pwede nakabuilt na tayo, mayroon bulletproof na tayo, mayroon sapatos na tayo, mayroon na po tayong, mga kapatid, ito pong taming na ito sa kamay, at mayroon na po tayong helmet na itong bautismo, at kailangan may espada na ito po ang panglaban natin sa ating kaaway, mga kapatid. Espada na kaloob na banal na espiritu. Nakaloob ng banal na espiritu. Ayan, kailangan sa ating espada. Then pang-7, ito ang pinakamalaga, mga kapatid. Pang-7, ano ang gawin natin para hindi tayo tablahan talaga ng gawa ng dyablo sa pang-7? Ito po sinabi sa verse 18, At manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na espiritu. Ipanalangin nyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng mga pinabanal. Ayan, patuloy sa lahat ng oras, manalangin palagi, no? Iba ka manalangin ka lang pag sa kagipitan ka na, iba ka manalangin ka lang, mga kapatid, kung nangailangan ka ng tulong. Hindi, lahat ng oras manalangin, kasi bago pa darating ang kagipitan, kumpleto na tayo ng sandata. Kung doon pa ka na, sa labanan ka na, doon ka pang manalangin, wala na, baka maunahan ka pa ng kaaway. So kailangan 7 sandata na ito, dala-dala natin ito hanggat nandito ito sa libutan, upang makatayo ito sa labanan na ito. Sapat ang dyablo talaga, ang sabi ng Apostol Pedro, na huminahon kayo, dahil ang dyablo paikot-ikot lang, no, sa ating pamahay at naghanap ng malalapa. 5:8 sa unang Pedro. Pakinggan natin ang sabi ni Apostol Pedro. Huminahon tayo.
Manda kayo at mag-ingat. Dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang leyong umaatungal at naghahanap ng malalapat. Kumanda, no? At mag-ingat. Tandaan po natin, nakapaligid lang po ang diablo sa ating pamahay, naghahanap ng malalapa. Pili anak mo, asawa, kapatid mo, kamag-anak mo, lalapain ng diablo, gagamitin yan. At magtaka ka, kahit anak mo, kapatid mo, asawa mo, kamag-anak mo, hindi na maganda pag-treat sa'yo dahil ang diablo na po ang nasa kanya. So wag natin hayaan na maligaw tayo mga kapatid ng diablo sa paraan po na mga kapatid natin alam, akala natin siguro na tama na ito, ako'y Christian, nagsimbala ako, pero mahalaga ang sandata na ito, daradala po natin hanggat nasa salimutan po tayo. Mga kapatid, huwag kalimutan, ang 7 sandata na ito, makatayo tayo sa labanan na ito, sapagkat pinatunayan talaga ni Apostol Pablo, para makatayo tayo sa labanan na ito, dalhin natin ang sandata ay po sa Ephesians in chapter 6 in verse 13. So mga kapatid, napakaganda po ng mensahe ng Diyos para po sa atin na may pagkaluban tayo ng pangunawa, at sana huwag tayong mawala, no, sa mga video na ating pinupost sa YouTube channel. So mag-like and share lang po tayo, subscribe, don't forget to push notification bell for update everyday the new videos. Thank you so much, God bless us all. I'm Pastor Lumaka, Apostolic Believers of Christ International. Sino to us, grace, mercy, and peace be with you us, precious Christ. Amen. Amen.